Magandang araw mga kawan. Ngayong araw nga pala magsisimula na kami magtanim ng palay. Ito yung bukid na ginagawa ng tatay ko. Bali hindi nga pala sa aming lupa ito. Nakikisaka lang ang tatay ko. Porsyentuhan nga lang pala kami dito. Sa bukid meron nga palang dalawang pamamaraan ng pagsasaka. Pwedeng porsyentuhan o pwedeng buwisan. Yung sinasabing porsyentuhan, ipapasaka lang ng may-ari sa kanya lahat ng gastos at sa kada 100 kaban na mga ani na palay, merong 13 kaban o 13 sako na palay ang mapupunta dun sa gumagawa. Yun yung sinasabing porsyentuhan. Yung isang pamamaraan naman tinatawag na buwisan. Baligtad naman siya ng porsyentuhan. Kung sa porsyentuhan, gumagastos sa bukid yung may-ari ng mismong bukid. Sa buwisan naman, yung tao na gagawa dun sa bukid. Kahit hindi sa kanya yun, kung yung gusto ipagawa ng may-ari na walang gagastusin o ilalabas na kahit anumang pera, ang tawag naman dun buwisan. Ikaw na yung gagastos para dun sa mag-aararo, sa binhi, sa abono, sa mga pesticide. Sa'yo nga lahat manggagaling yung gastos. Kapag umani naman, baliktad din. Kung sa porsyentuhan at umani ka ng 100 kaban, meron kang 13 kaban, baliktad naman pagdating sa buwisan. Sa lahat ng gastos, umani ka ng 100 kaban, yung 13 kaban doon mapupunta naman sa may-ari ng lupa. Karamihan nga dito sa amin, halos pagsasaka lang ang kinabubuhay. Bihira din yung may-ari ng lupa, kaya halos lahat rito namumorsyento lang. Karamihan ng may-ari ng lupa, mga taga Maynila o malapit sa bayan, kaya hindi nila naasikaso at pinapasaka lang. 4 na taon na nga rin palang hawak ng tatay ko yung pagsasaka dito sa bukid na to, mula dun sa dating gumagawa. Mababa nga raw kasi yung inaani, kaya naghanap ng bagong magsasaka yung may-ari ng lupa. Tulong-tulong nga pala ulit kami ng kapatid ko sa tatay ko. Ako yung naghahakot ng sako ng binhi ng palay dun sa mga pinitak. 3 pilapil yung pagitan ng bawat sako. Yung binhi nga pala na isasabog namin dito, yung may-ari yung pumili. Bali porsyentuhan nga kami, kaya siya yung masusunod dun sa binhi na gagamitin. Gimba seed grower nga yung nakalagay dito sa sako, agriculture cooperative. Sabi nung may-ari nitong lupa, bagong variety nga daw ito ng bigas, maganda rin umani at masarap daw pang bigas. Yung lawak nga pala ng lupa na ginagawa ng tatay ko na to, 2.5 hectares yung kabuuan, kasama yung tabo na punduhan ng tubig. Bali malayo nga rin sa irigasyon to, kaya ilang beses lang natatamnan sa loob ng 1 taon. 2 hectares lang yung natataniman ng palay, gawa nung yung kalahating hektarya, yun yung mismong tabon. At umaani nga pala kami dito ng 165 hanggang 170. Depende pa yon sa panahon, dahil mas maganda ang ani kapag tag-araw kaysa tag-ulan. Pero kung iisipin, halos parehas lang. Dahil kapag tag-ulan, mababa nga yung ani, libre ka naman sa patubig. At kapag tag-araw naman, malakas ang ani, yun nga lang, kailangan mo magpatubig talaga. May gastos ka rin ng diesel o gasolina. Kaya kahit magpatubig ka ng tag-araw, okay pa rin kasi maganda naman yung ani. Bawi mo pa rin yung nagastos mo sa pagpapatubig. Yung dating ang katiwala dito na gumagawa, ang inaani lang ay 120, pinakamarami yung 130. Kaya nga mula noong nalipat sa tatay ko, ayaw nang pagawa sa iba nung may-ari. Pabor nga sa amin dahil bukod sa malapit lang tong bukid na to sa bahay namin, malilibre din kami sa bigas. Mahirap din kasing humanap ng bukid na gustong ipasaka ng may-ari. Karamihan nga kasi sa may-ari ng bukid ngayon, puro kamag-anak na lang din yung nagsasaka. Timing nga sa panahon tong pagsasabog namin ng palay. Pag inararo siya, buhaghag lang yung lupa. Pagka kasi sobra sa tubig, putik yan, kakapol dun sa mismong rotor ng Fortune.
Ganito nga pala yung itsura kapag naisabog na yung palay. May mga pagitan. Saka nga yan naararuhin. Para nga matabunan ng lupa at hindi makain ng mga ibon yung mga sinabog na palay o yung binhi. Bago nga namin ito sabugan ng palay, binombo muna namin ng pamatay sa damo. Kaya kung mapapansin nyo, madilaw na yung damo. Pagkatapos ng bombahin, 4 na araw na maganda yung sikat na araw, walang ulan para talagang talab yung pagkaka-spray ng pamatay sa damo. Kahit nga inararo at maulanan pa yung damo na yan, tuloy na rin mamamatayan kasi yung pagkaka-spray ng gamot sa damo hanggang sa ugat na yan. Pero may tutubo pa rin dyan kahit paano. Pagka tumubo yung palay, merong kasabay na tutubo na damo yan. Gawa nung yung mga bunga ng ibang damo na may buto, tumutubo din kasabay ng palay. Kaya pag tubo ng palay, mga 1 buwan, kailangan na nga ulit bombahin ng pamatay sa damo. Ito nga pala yung gamit ng tatay ko na nilalagyan ng palay sa pagsasabog niya. Bali gawa to sa balat ng kawayan, bako lang tawag namin dito. Ganito nga pala yung itsura ng binhi na binili nung may-ari ng lupa. Bali maputi nga at saka malintog yung butil. Diyan din kasi bumabase yung mga namimili ng palay kung magkano lang pepresyohan yung palay na binebenta. Isang fortune nga lang pala yung lumusong dito kahit na 2 hectares tong aaruhin niya. Gawa nung nagsabay-sabay daw kasi halos lahat ng mga bukid ngayon na umaasa lang sa ulan, nagsabay-sabay na raw mag dry seedling. 4 nga daw yung fortune o yung traktora nila, kaya lang nagkawatak-watak nga daw sila, pinagtigi-tigisan ng may-ari para nga daw lahat ng bukid na magpapaararo ay mapuntahan kahit isa lang. Pero kahit nag-iisa yung fortune na yan, kaya naman yan matapos yung 2 hectares. Dahil nga daw nagkasabay-sabay yung mga bukid na gusto magpaararo, kaya kahit gabi nag-aararo sila. Tanghalian na nga pala, nagdala ako ng tanghalian dito sa kanila. Nagpatay kami ng manok pang tinola. Iisa nga lang yung nag-aararo, saka kaming 3 ng tatay ko, kuya ko. Dito na rin kami kakain sa bukid. Nakakwentuhan ko nga pala itong driver ng Fortune. Nasabi niya na package daw yung kinuha ng may-ari ng lupa na to. Nung tinanong ko kung ano yung sinasabi niyang package, bali sila raw yung mag-aararo at sa anihan yung bayad. Meron din daw silang kubota o yung halimaw na ginagamit sa pag-ani ng palay. Yun nga yung makabagong teknolohiya. Yung may-ari daw nung traktora na to, kumuha na rin nga ng halimaw o yung kubota nga na yun para sila raw yung mag-aararo, sila na rin yung mag-harvest ng palay. Kaya nga daw package na. Hindi na rin mahihirapan sa pag-ani, gawa nung magsabi lang daw yung may-ari kung kailan naanihin yung palay at pupuntahan daw nila. Siya nga rin daw yung operator nung kubota na pang-harvest ng palay. Napaisip nga ako, nasabi ko na iba talaga kapag ka meron kang pera, meron kang pampuhunan, makakapagsimula ka talaga ng negosyo. O kung ano man yung gusto mong simulan, basta meron kang pampuhunan, madali na lang. Ayos nga din yung naisip nung may-ari nitong traktora na bukod nga sa pag-aararo, bumili na siya ng makina na pang-harvest ng palay. Maganda nga rin yung ginawa niya na utang muna yung pagkakaararo. Sa anihan na nga lang yung pagbabayad kung magkano ba yung naging gastos dun sa pagkakaararo. Hindi nga biro yung pagsasaka o yung pagtatanim ng palay. Talagang gastos to mula sa pag-aararo, pagbili ng binhi, pag-abono, pagpapatubig, tsaka yung pagbili ng pesticide. Kaya gastos ka muna talaga bago ka umani. Isa nga sa pangarap ko na magkaroon ng sariling lupa na sasakahin, dahil nga mahirap yung nakikisaka ka lang sa lupa ng iba. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka ba nila gusto na magsaka sa lupa nila. Kasi nga kung minsan yung mga kamag-anak na lang din yung may-ari ng lupa yung gumagawa. Iba pa rin talaga pagka sarili mo yung lupa. Hindi ka nga mangangamba na kung yun na ba yung huling pagsasaka mo, ipagagawa na sa iba. Kung sarili mo nga yung lupa, anytime pwede kang magtanim ng palay o magtanim ng gulay para pakinabangan. Mukhang mahirap, mukhang malabo yung pangarap ko. Pero lagi nga sinasabi ng tatay ko,
wala daw imposible sa taong may tiyaga at sipag. Ako nga pala si Juan Tamad, nagsisikap para sa pangarap.